magiging implikasyon nito is mas lalo lang magiging powerful itong mga oligarko at mga business leaders Kasi alam nyo sa Department of Trade and Industry, kung makikita natin mga notable ng mga naging DTI secretary, halimbawa si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, she was well, I think she was undersecretary at the time, Mar Rojas, for example, I think was DTI secretary. So I believe na tong portfolio na to, tong DTI na ito, I have a strong feeling, Jade, na ang i-appoint dito ng ating Pangulo is someone from the business sector, like a business leader or an oligarch. So yun yung palagay ko. Kasi it seems to me the President has an habit of appointing like business tycoons. So for example, yung sa Secretary of Agriculture, di ba? Si Secretary Chu Laurel, yan mayaman yan fishing magnate yan. Galing sila sa pamilya ng mga fish yung mga nagkakan, yung mga producers So hindi malayo sa DTI ang mailalagay ng ating Pangulo is also cut from the same cloth. Kaya nga ang magiging epekto nito is ang basa ko dito is magiging mas powerful na naman ng mga oligarchs, magiging mas powerful na naman ng mga business leaders, at ang mga decisions na gagawin dito makikita natin na hindi na magiging pabor sa mga mamamayan, bagkus pabor ito sa mga mayayaman, sa mga oligarko at sa mga business leaders, Jay. So ang basa ko dito is baka ang ipapalit kay Secretary Pascual is somebody from the business sector rather than a technocrat like Secretary Pascual. So yun yung nakikita ko. At alam naman natin na si Pangulong Marcos Jr. Malapit sa mga oligarko, malapit sa mga business leaders. Kaya ang basa ko dito is itong pagbibitiw ni Secretary Pascual, this will pave the way for the appointment of somebody who's a business leader or maybe yet an oligarch ang ipapalit dito. So yun yung nakikita ko dito, Jade. May dagdag ko rin po pala na itong kay Secretary Pascual, may mga goods and bads din babayaran natin pero sa kanila tayo bibili ng armas. The problem with partnering with the United States is very onerous, mga kababayan. Ibig sabihin ng onerous, puro kanila ganid na bansa yung Estados Unidos sa totoo lang. As much as I like the US, I like American people because I almost every week tumatawid ako ng US border, nagpapakasyon ako dyan. Pero I like the American people, pero yung kanilang policy toward the Philippines, mga kababayan, it's really, really terrible. So, yan yung nakikita ko. Ito pa pala, Admar, speaking of EDCA, isa sa mga kumbaga, selling points ng EDCA, noong mga panahon na binebenta sa atin yung EDCA, is that makakatulong daw ito sa climate change, makakatulong ito sa mga natural disaster kapag nagkaroon ng problema. Nung Karina, wala man lang tayong nakita na may isang rubber boat na may mga Amerikano, wala. Have we been helped by the United States Armed Forces, na mga nandiyo sa mga EDCA sites, nung kasagsagan ng baha sa NCR at sa mga iba't ibang rehiyon? I have yet to see video footages of Americans actually helping us. In contrast, Admar, kung makikita mo, yung China nagpadala na kagad ng mga tulong sa ating mga kababayan. Pero itong Estados Unidos, they're nowhere to be found. And one of the selling points to the Filipino people dyan sa mga EDCA sites na yan was the fact that the Americans will be there to help us in times of need. Lalong-lalo na sa mga natural disasters, and wala tayong nakitang Amerikano, Admar. Pero alam mo ba, Admar, meron ako nakitang Amerikano na footage. Alam mo kung saan, Admar? Sa Davao. Merong isang Amerikano na nakasombrero, na nakasulat NBI. I wonder kung sino yung Amerikano na yun and what that person is doing there sa Davao, Admar. Budget nga for flood control project na umaabot sa 257 billion pesos. Ano bang masasabi mo dyan? Alam mo yung flood control project, Jade, yan ay isa sa mga primary sources of corruption para sa ating mga politiko. Kasi bakit ko nasabing source of corruption yan? Kasi tandaan natin na yung mga flood control projects, most of them involve yung tinatawag na pagbukay, yung pagpapalalim ng mga ilog at kung ano-ano pang mga bodies of water. Itong mga pagpapalalim na ito, mahirap itong ma-monitor. Sa palagay mo ba, Jade, merong magbabantay doon at babantayan kung gaano karami yung nare-remove doon sa ilalim ng ilog o sa ilalim ng lawa, kung ano mang body of water yan. So dahil mahirap siyang ma-monitor, madali siyang nakawin. Kaya gustong-gusto yan ng mga politiko natin, lalong-lalo na
yung mga direktang nakakahawak ng mga budget para sa mga distrito nila, para sa mga probinsya o sa mga bayan nila, no? Kaya sa palagay ko, ang kinakailangan dito sa flood control, ang kinakailangan dito magkaroon ng epektibong mekanismo para ma-monitor yung mga proyekto, no? Kailangan merong audit yan, merong sapat na auditing mechanism yan na talagang merong magbabantay at merong magre-record kung gaano karami yung nakuha, no, na para kasi pag pinapalalim yan, Jade, hinuhukay yan sa ilalim, eh. Yung silt ba na tinatawag, nasa ilalim yun ang hinuhukay diyan. At ang kinakailangan diyan magkaroon talaga ng monitoring kung gaano karami na dredge, no, kung gaano karami yung nakuhang silt sa ilalim, ano, kasi kung hindi natin monitor yan, alam mo, Jade, mangyayari na naman kagaya nangyari sa Udoy, nangyari kay Karina, at alam naman natin na dahil sa climate change, yung sitwasyon sa Pilipinas at saan-saan pang bahagi ng mundo, no, it's set to become worse. Kaya kaya kinakailangan talaga natin is yung pondo, no, na nakalaan sa flood control, kinakailangan diyan talaga maayos yung pagkakagastos niyan, maayos yung pagkaka-implement, mamomonitor natin kasi sayang yung pera, Jade. Nangyayari kasi taon-taon na lang binabaha yung mga lugar sa atin, meron naman palang budget sa flood control. So ibig sabihin hindi efficient na nagagamit yung budget, no? So sa aking palagay, kinakailangan natin magkaroon ng sapat na monitoring mechanism, no, para ma-monitor talaga natin kung saan napupunta yung budget para diyan sa flood control projects na yan. Sa madaling salita, Doc, hindi problema yung budget na inilalaan. Ang problema na nakikita mo doon sa mga nangangasiwa, doon sa mga humahawak, at doon sa mga nag-i-implement. Paano ba nila ginagamit itong budget na ito para dyan sa flood control projects? Oh, absolutely, Jade. Kasi I think it was Senator Amy Marcos na nabanggit niya na merong at least 1 billion a day, no, ang inilalaan ng ating pamahalaan para sa flood control, ano? And yet ang nakikita natin kapag nagkakaroon ng mga disaster na ganyan, ano, nagkakaroon ng malakas na actually, Jade, hindi nga super bagyo yung dumaan sa atin, eh. Kumbaga humaging lang si Karina, di ba? What more pa kung merong talagang malaking malakas na bagyo na mala Undoy or Rosing, ano, yung mga malalakas na bagyo nung araw, yung mga tipong signal number 5. What more pa kung yung mga ganong klaseng bagyong dumaan sa atin. So, the issue really here is, there's sufficient budget for flood control. But the issue is yung nananakaw na pera, no, mula dyan sa flood control project na yan. In fact, Jade, may mga pag-aaral nga na nababanggit na at least 30%, no, ng budget, no, ng gobyerno napupunta lang sa graft and corruption, no? So, and sa palagay ko, yung 30% na yan, that is a conservative estimate. May mga naririnig-rinig pa nga ako mga estimate na around 40 to upwards of 50% yung napupunta sa graft and corruption, di ba? So, nasasayang yung pera, imbis sana na maayos yung project, no, na itayo yung mga sapat na mga flood control project, yung mga DK, yung mga dredging, ang nangyayari is napupunta lang sa bulsa ng mga politiko yan, ano? Kaya nga, ang aking mungkahi dyan, is kinakailangan talaga na magkaroon ng sapat na monitoring mechanism dyan. Ano? Hindi ko lang tiyak kung anong ahensya yan, Jade, pwedeng commission on audit yan kasi nga they are mandated, ano, by the Constitution to audit, ano, yung mga sa pera ng gobyerno. Pero that involves some technical details din kasi, Jade, kasi you have to send somebody dun sa project, monitor, titingnan kung gaano karami yung na-dredge, yung progress nung project. So may mga ganong klaseng nuances na kailangan tingnan dyan. And at the end of the day, Jade, babagsak yan lahat sa governance, eh. So kung paano klase at anong uring pamamahala ang meron dyan sa Pilipinas, ano? At sa nakikita ko, yung ating mga politiko, they're benefiting from this. Kaya nga, malabo, alam mo, Jade, malabong mangyari yung reforma na yan kasi nakikinabang po yung ating mga leader dyan. Ano? Nakikinabang po yung mga politicians natin dyan sa flood control project na yan. Kaya alam nyo mga kababayan, ang dapat na gawin dyan is tayo mismo magmatsyag, eh. Tayo mismo na lang ang magbantay at tingnan natin kung saan ba talaga napupunta yung budget na yan. So hindi ka rin kumbinsido, Doc, doon sa mga dinadahilan ng ating gobyerno na basura yung dahilan kung bakit tayo binabaha dito sa Metro Manila? Actually, Jade, hindi lang basura yung sinisisi nila dyan, pati climate change, eh. So, and I mean, these are factors that are outside of governance. I mean,
sabagay, yung basura that may also be affected by governance, pero yung climate change, ang layo na nun, ano? Ang akin dyan is, ang nangyayari is, nagkakaroon ng tinatawag na finger pointing, ano? Imbis na sisihin ng ating mga leader yung sarili nila, dahil nga sila mismo responsible dyan, hinisisi nila yung taong bayan. Yung taong bayan, nagtatapon ng excess na mga basura, hindi sila nag-observe ng mga yung mga reduce, recycle, yung pag-sort ng basura, kung saan-saan lang nila tinatapon yung kanilang mga basura, at saka climate change. No? So, imbis na looking inwards to themselves, no? Kung ano ba talaga ang naging cause yung problema na yan dyan sa flood control sa ating bansa, sinisisi pa nila, no? yung iba. No? So, yan ang nakakalungkot dyan. Nabanggit ko nga, Jade, kanina, no? Dahil nga yung ating mga leader, yung ating mga politicians, nakikinabang sila dyan sa mga flood control projects na yan, sa mga budget na nakalaan para dyan, siyempre, ang gagawin nila dyan, isisisihin nila other than themselves. Bago lang ako mag-next topic, Doc, itong flood, o itong mga pagbabaha na nangyayari dito sa ating bansa, paano ho ba, o ano ba yung magiging implikasyon nito? Ano bang kaugnayan din nito doon sa magiging epekto sa ating ekonomiya? Kasi alam mo, Jade, magandang tingnan din natin nung panahon ng COVID. Kasi nung panahon ng COVID, may mga estimates na nagsinasabi na 70% ng ekonomiya ng Pilipinas ay nasa National Capital Region. So ibig sabihin, kapag ang National Capital Region nagkaroon ng problema, nasara or nabaha o nagkaroon ng disaster sa NCR, magkakaroon ito talaga ng napakalaking epekto sa pangkalahatang ekonomiya ng ating bansa. No? So nakita naman natin itong dumaang itong bagyong si Karina, talagang naapektuhan ng National Capital Region. In fact, nag-declare pa nga dyan ng state of calamity. Ano? So, ang ibig sabihin nito is yung mga ilang araw no, na bog down, ang Kalakhang Maynila, magkakaroon ito ng epekto sa ating gross domestic product. Hindi yan mararamdaman sa ngayon, Jade, ano? Pero mararamdaman natin yan sa mga darating na quarter kung ano yung naging impact nitong baha no sa ekonomiya ng Pilipinas dahil nga napakalaki ng ambag ng NCR. At by the way, hindi lang pala NCR, Jade, pati yung mga karatig na mga rehiyon, no? Region 3 at saka Region 4, yung mga probinsya na yan, maraming economic activity dyan, naapektuhan po yan lahat, magkakaroon po yan ng impact sa ating gross domestic product. Kaya nga, ang importante dyan, Jade, is kasi nangyayari sa atin, ang lagi sinasabi ng gobyerno, kailangan resilient tayo. No? Resilient na lang tayo palagi. Alam nyo, hindi pwedeng resilient lang tayo ng resilient. No? Kailangan magkaroon ng pagkilos, no? Aksyon sa gobyerno para maisaayos itong issue na ito about flood control. Magkaroon ng reforma, no? Magkaroon ng pagsasaayos in terms of monitoring nitong mga project na to para yung pera ng taong bayan, yung taxes na napupunta dyan, napupunta sa maayos, hindi lang napupunta sa bulsa ng kung kani-kanino, Jade. Doc, dako naman tayo dito sa isang opisyal naman, isang cabinet official na nagbitiw dito sa Marcos administration. Sa katauhan nga ni Secretary o DTI Secretary Alfredo Pascual. Una nang nag-resign sa DepEd si VP Sara Duterte at ito naman ngayon si DTI Secretary Alfredo Pascual. Ano ba ang reaksyon mo dito? So within 1 month, Jade, may 2 resignation sa cabinet, di ba? So unang-una si VP Sara as Secretary of Education. And then ito ngayon si Secretary Pascual as Secretary ng Department of Trade and Industry. 2 mga importanteng portfolio ito, no? Edukasyon, at si Secretary Pascual naman kasama yan sa economic team ng ating gobyerno. No? So ito ay nagpapakita no, na nagkakaroon ng parang hindi ko masabing pagkakawatak-watak sa kabinete, but nagkakaroon ng kahinaan. No? Nagkakaroon siya ng kahinaan in terms of sa within the cabinet, tinaasahan ko sa mga darating na buwan, magkakaroon pa ng karagdagang resignation dyan, Jake. Ang basa ko dito is nung nagsasend ng signal si President Marcos Jr. na parang magkakaroon ng balasahan sa kabinete. Pero sa palagi ko, dahil sabi nga ng iba, masyado daw mabait si President Marcos Jr., hindi niya inuudyok na mag-resign itong mga ito. No? Hinahayaan niya na mag-resign sila ng sarili-sarili nila, gaya nga itong nangyari kay VP Sara. Although we know yung reason ng pagbibitiw ni VP Sara, it's not out of her own volition, but rather because of yung mga sunod-sunod na mga atake sa kanya. No? Doon naman sa kaso ni Secretary Pascual J.,
ang aking basa dito is medyo may parang kakaiba eh. Kasi normally, tinan nyo, nung nag-resign si VP Sara as Education Secretary, nagbigay siya ng palugit na, I think it's 30 days, Jay. Diba? Kumbaga, merong sapat na time for the transition. Kasi syempre, maghahanap ng bagong secretary, kailangan smooth yung transition. Etong kay Secretary Pascual, parang 2 araw lang, Jay. Parang I think the resignation is effective August 2. No? And August 2, kung di po ako nagkakamali, ngayon yung darating na Biyernes yan. No? So kumbaga parang 2 araw lang yung palugit. Ano? So that sends a signal that there's something going on within the cabinet, within the inner circle of President Marcos Jr. No? Ang aking palagay pa dito, Jay, is kung makikita natin na si Secretary Pascual kasi academic yan. So, magagaling yan ng UP. I believe he was the past UP president. It seems to me na there is a push towards na magkaroon ng mga business leaders within the cabinet. So, ang basa ko dito is baka ang ipapalit kay Secretary Pascual is somebody from the business sector rather than a technocrat like Secretary Pascual. So, yun yung nakikita ko. At alam naman natin na si Pangulong Marcos Jr. Malapit sa mga oligarko, malapit sa mga business leaders, ano? Kaya ang basa ko dito is itong pagbibitiw ni Secretary Pascual, this will pave the way for the appointment of somebody who's a business leader or maybe yet an oligarch ang ipapalit dito. So yun yung nakikita ko dito, Jade, ano? May dagdag ko rin po pala na itong kay Secretary Pascual, may mga goods and bads din eh. Yung on the good side kasi ni Secretary Pascual, ayon sa mga impormasyon na nakahalap ko dito is that he was aggressive in terms of diversifying yung sources of investment ng ating bansa. No? So halimbawa, Estados Unidos, galing sa Europa, sa mga ibang countries, kabilang na yung China. So he was, in spite of the geopolitical tensions, in spite of yung sinasabi ko nga na hindi congruent na foreign policy ni Pangulong Marcos Jr. sa economic development policy, Secretary Pascual was there in terms of reaching out to China sa mga Chinese businesses. I think that's the good thing. On the bad side naman, makikita natin kung napanood nyo yung pinresent ko nung SONA, no, in terms of yung conversion ng pledges into actualized investments, makikita natin na around 20% lang ang nako-convert. Ano? So malamang isa din ito sa mga reason bakit din nagbitiw si Secretary Pascual is because baka nahihirapan siya na baka within sila may nabanggit siya na mga targets tapos hindi naman na-meet yung target na yun. Baka lang yan, hindi natin alam, di umano yan. So yun ang basa ko dito is dahil nga kumbaga yung investment pledges hindi nata-translate ng malakihan into actualized investment, that may actually have influenced also the decision of Secretary Pascual to resign. Pero sa tingin mo rin, Doc, may kinalaman din ba yung taas presyo ng mga bilihin? In terms of sa taas presyo naman, kasi DTI is tasked to monitor and also to implement policies related to price control sa halimbawa. No? Alam mo nga, Jade, balik tayo kay Karina. Kasi after nung bagyo, dapat na nangyari dyan immediately, even before the declaration of state of calamity, dapat nagkaroon kagad ng freeze dyan within NCR sa mga basic commodities. And it took, I think, a day or two bago nagkaroon ng declaration. So medyo mabagal din si Secretary Pascual in terms of that. That could also be a reason, Jade, kasi nakita naman natin na although sinasabi ng NEDA, ng ating mga economic managers na yung rate of inflation ay bumababa na, pero makikita natin na yung may mga individual consumption items na mataas pa rin ang presyo. Halimbawa niyan sa bigas, nandyan na yung mga iba't ibang mga livestock, yung mga karne, mahal pa rin. So makikita natin na mataas pa rin yung presyo, hindi ramdam ng tao yung sinasabing pagbaba ng inflation at paglago ng ekonomiya, and that may have actually influenced that decision for Secretary Pascual to resign. And also give the President leeway to choose a person na I think sa palagay niya is isasagawa yung mga adhikain ng ating Pangulo sa ilalim ng tinatawag na Bagong Pilipinas. Nabanggit mo kanina, Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, nabanggit mo kanina mga oligarko na posibleng ipalit dito sa DTI. Anong magiging implikasyon nun?
Well, ang magiging implikasyon nito is mas lalo lang magiging powerful itong mga oligarko at mga business leaders Kasi alam nyo sa Department of Trade and Industry, kung makikita natin mga notable ng mga naging DTI secretary, halimbawa si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo she was well, I think she was undersecretary at the time Mar Rojas, for example, I think was DTI secretary. So I believe na tong portfolio na tong DTI na ito, I have a strong feeling, Jade, na ang i-appoint dito ng ating Pangulo is someone from the business sector, like a business leader or an oligarch. So yun yung palagay ko. Kasi it seems to me the president has an habit of appointing like business tycoons. So for example, yung sa Secretary of Agriculture, di ba? Si Secretary Chu Laurel, yan mayaman yan fishing magnate yan. Galing sila sa pamilya ng mga fish yung mga nagkakan, yung mga producers So hindi malayo sa DTI ang mailalagay ng ating Pangulo is also cut from the same cloth. Kaya nga ang magiging epekto nito is ang basa ko dito is magiging mas powerful na naman ng mga oligarchs, magiging mas powerful na naman ng mga business leaders, at ang mga decisions na gagawin dito makikita natin na hindi na magiging pabor sa mga mamamayan, bagkos pabor ito sa mga mayayaman, sa mga oligarko at sa mga business leaders, Jay. Huli na lang talaga. Napapansin ko nga, naobserba, namomonitor ko sa mga panayam na sa mga business leaders o mga itinuturing ng mga oligarko na tuwang-tuwa sila sa Marcos administration ngayon kumpara sa nagdaang administrasyon. Baga sinasabi din, iba naman yung sinasabi ng ating mga kababayan dahil lalo silang naghihirap, hindi sila natutuwa sa administrasyon ngayon. Baga dismayado sila dahil nga dito sa mga taas presyo ng mga bilihin. Baga Doc, yung mga oligarko, yung mga business leaders, masaya sila dahil mas lalo silang yumayaman. Pero yung mga mahihirap, mas lalong naghihirap. Ang nangyayari kasi dyan, Jade, sila lang ang masaya, yung mga oligarko. At makikita natin ito sa mga survey, sa mga survey ng Pulse Asia, ng SWS, kung ano pang mga survey firms, makikita natin na ang disgusto ng ating mga kababayan is an all-time high. Pagka talagang hindi masaya yung ating mga kababayan sa nakikita nila sa lagay ng ekonomiya, yung sa ating foreign policy, yung tumataas na antas ng krimen, di ba? So hindi na nagiging safe ang ating bansa, di ba? So kumbaga nakikita yan ng ating mga kababayan, yung mga ordinaryong Pilipino. Pero ang magiging masaya dito under sa mga policies ni Pangulong Marcos Jr. is yung mga mayayaman at mga oligarko. Kaya nga hindi malabo na i-appoint dito ng ating Pangulo as DTI Secretary. I have a feeling is an oligarch or somebody who comes from a very affluent family. Na hindi malabo na yan ang magiging choice ng ating Pangulo. Na i-appoint, especially yung DTI, napaka-importanting portfolio niya kasi nandyan na saklawang investments, nandyan na yung saklaw niyan yung sa retail, yung mga presyo ng mga bilihin, investment promotion, investment generation, yung pagmamanage ng ating trade. Yan yun DTI yan So, kung ilalagay mo dyan is an oligarch or a business leader, how would we know if this were a person who the president will appoint would serve the Filipino people and not only the small group of people like elites, yung mga oligarchs kasi mga mayayaman, Jay? Doc, magandang umaga po. Nabasa niyo na po ba Morning, yung proposed budget for 2025? Come again, medyo naputol. Nabasa niyo na po ba yung proposed budget para sa 2025? Meron akong nakitang primer. So yes. Anong masasabi mo dito kasi nabanggit na ang budget for 2025 ay mas mataas ng at least 10%, 10.1% for 2024. Equivalent ito ng 22% ng GDP. No? So ang ating budget ngayon is nasa 6.352 trillion and nasa 5.768 trillion tayo last time. Di ba nagiging issue yung mga unutilized funds? Bakit nagkakaroon ng mga ganito yet tumataas na naman yung ating budget? Alam mo, Admar, in terms of sa budget naman, sa National Expenditure Program, nagkaroon ng increase yan. Nakikita ko, that increase, of course, Admar, kasi merong inflation pa rin. So, ibig sabihin, kung ano man yung porsyento na in-increase nitong National Expenditure Program natin, is meron diyang parte na kakainin ng inflation. So, in real terms,
yung binanggit mo na porsyento, hindi talaga magiging ganong kalaking in-increase niya. But having said that, nakikita ko dito sa pag-increase ng budget na ito, mapupunta ito sa maraming social amelioration programs, also known as ayuda. No? Alam naman natin, nung nagsona ang ating Pangulo, nagkaroon ng insinuation na magkakaroon ng pag-expand, no, ng mga ayuda programs, magkakaroon ng mga bagong klaseng ayuda para sa mga 4Ps at sa mga iba-iba pa nating mga kababayan. Nakikita naman natin na Admar, mag-i-election na. Next year is an election. So, based sa empirical evidence, Admar, talagang nagkakaroon ng malaking increases sa mga budget 1 year leading to an election. No? So, mayroon talagang ganyang trend, no, sa ating bansa na tumataas talaga yung budget. Ano? Pero tandaan din natin na saan napupunta yung in-increase na budget na yan. Unang-una, makikita mo, Admar, mataas pa rin yung tinatawag nating debt servicing, no? Yung pagbabayad ng utang. Kasi tandaan din natin na yung ating gobyerno, hindi sapat yung revenue na na-generate nito para sa mga gastusin. So ang ginagawa ng ating gobyerno is yung diferensya niyan ay inuutang. No? So yung unang utang na yan, babayaran mo yan. So pag babayaran mo yan, makakabawas yan sa mga future budgets mo or magdadagdag sila ng buwis, no, sa mga tao. So which is not really good, no, in terms of generating economic activity. The last thing you would want is to raise taxes. Ano? At ang nakikita ko dito is, magkakaroon ng expansion ng ayuda, makakaroon ng mga karagdagang program funds, ano, na mahirap nang matrace yan, ano, kung saan napunta. At makikita din natin na may mga sektor, may mga departamento na nagkaroon ng increase, pero yung in-increase nila, Admar, napunta lang yun sa inflation. Kasi kung halimbawa, kung ang in-increase ng isang departamento is let's say 3%, halimbawa, if the rate of inflation is 3%, di parang baliwala lang yung in-increase na yun. Parang on real terms, kung ano yung level ng budget nila nung nakaraang taon, parang in the real terms, pareho pa rin. No? What is notable dito, Admar, nabasa ko sa primer na yan ng NEP, is yung sa agriculture. Ano? At nakita ko nagkaroon talaga ng pagtaas ng budget sa ating agriculture. So I think in terms of on the good side, you know, dito sa NEP na ito, is I would give it to them, you know, in terms of increasing the budget for agriculture and its yung DA at saka yung mga related na mga departamento kagaya ng DAR, etc. Makakatulong ito in terms of kumbaga securing yung ating sources ng kain para ma-improve din yung buhay ng ating mga farmers. But I think they need to do more kasi kulang pa rin yung in-increase na ito kumpara dun sa mga bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas halimbawa. No? So, bagamat nagkaroon ng improvement in terms of budget halimbawa sa agrikultura, kulang pa rin yung, hindi pa rin sapat, no? Para mapunan yung talagang aktual na pangangailangan ng sektor na yan. No? Pero nabanggit ko nga kanina, Admar, na bagamat nagkaroon ng pangkalahatang increase, no, sa mga departamento, dapat din nating alalahanin na nandyan pa rin si inflation. At yung inflation na yan, kumbaga, yan ang ibabawas mo yan dapat, no, dun sa actual na inilago ng mga budget ng departamento na yan para ma-appreciate natin kung ano talaga yung actual na in-increase ng budget. Now, nabanggit mo, Admar, yung utilization. Kasi meron tayong tinatawag na absorptive capacity ng mga departamento. So halimbawa, kung nag-allocate ka ng budget sa isang departamento, kailangan within a certain period of time, magastos nila yan. Otherwise, sayang lang yung pera na ibigay sana yan sa mga ibang departamento. And there's been an issue with this government, with Marcos Jr. Government, in terms of yung bilis ng paggastos nila ng mga pondo. No? Naalala ko, kung di ako nagkakamali, Admar, nung panahon ni Pinoy ito, nagkaroon ng TAP, yun, Disbursement Acceleration Program, ano, para mapabilis yung paggagastos ng mga ahensya. No? Sa palagay ko, dapat magkaroon uli ng version, no, ni Pangulong Marcos Jr. ng DAP. Talagang parang Pinoy 2.0 na to, Admar, ano? Kasi kung kakaroon ng Disbursement Acceleration Program, talagang this administration has the look and feel of a Pinoy administration, Admar. Nabanggit nyo nga po na inyo pong nabasa rin yung Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028. Sinasabi dito sa linyahan ng DBM sa kanilang website, the proposed budget para sa taong 2025 aims to develop and protect the capabilities of individuals and families, transform production sectors to generate more quality jobs and produce competitive products, and
foster an enabling environment encompassing institutions, physical and natural environment. Naka-ano na tayo almost dalawang taon na, no? Para dito kasi 2 taon na, Admar, mahigit. Oo, mahigit, no? Ang kasalukuyang administrasyon. Nakikita mo ba na may pagbabago na based doon sa Philippine Development Plan? Meron na bang parang kasi ang sinundan niya na ekonomiya, doon natamaan ito ng COVID-19 pandemic, pero maganda ang ekonomiya natin kahit noong pre-pandemic. Nakita mo ba na merong pagbabago na na-adjust agad or medyo napupunta tayo sa negative? Alam mo, Admar, wala because they've been doing the exact opposite of what you just said. Bigyan kita ng concrete na example, ha? So, unang-una, nabanggit mo yung high-quality jobs. Kung high-quality jobs yung na-generate ng ating ekonomiya, bakit marami pa rin mga kababayan natin ang nahihirapan sa pang-araw-araw na kanilang pamumuhay? No? Hindi nila ma-afford na, yung iba nga, hindi ma-afford kumain 3 beses sa isang araw. No? May kagutuman, nandiyan ang kahirapan. No? May trabaho nga, pero hindi naman sapat yung sahod mo. No? It's either mamimili ka kung magbabayad ka ng upa o kakain ka o bibili ka ng gamot, no? Or pangbaon ng anak mo kinabukasan. So, ganong klaseng ekonomiyang meron tayo kasi makikita ninyo sa mga survey, Admar, ang sinasabi dito ng ating mga kababayan is nahihirapan sila at gutom na sila. No? So that's number 1. Number 2, yung nabanggit mo kanina, Admar, yung ekonomiya na makakapag-produce, no? Para mapunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin. And again, the government is doing the exact opposite kasi import tayo ng import. We're parang hindi na tayo nagpo-produce, Admar, ng ating mga ginagamit sa or mga pangangailangan ng ating bansa. Bagkus ang ginagawa na lang natin is nag-aangkat tayo ng nag-aangkat, and we are at the mercy of the world market, the global economy in terms of sa ating food security, in terms of sa yung ating pangangailangan on a daily basis. Parang, alam mo yun, Admar, sinurrender na natin yung ating food sovereignty at ating food security. Sinurrender na natin kasi nga, tayo, we're at the mercy of global elements na. No? So, as I've said, what this government is doing is the exact opposite of what you just said. Instead of producing more para sa pangangailangan ng ating mga kababayan, what they're doing is the exact opposite, Admar. Nabanggit niya dito, produce competitive products, kaya pala lagi tayo nag-i-import. Precisely, produce competitive product, and what have they done? They've reduced the Rice Competitiveness Enhancement Fund by means of lowering the tariffs. So yan na nga lang yung pagprotekta mo sa mga farmers mo para maging competitive tayo. And what will happen? Kukunan nila yung kakulangan sa RCEP ngayon sa pamamagitan ng pangungutang. And we know that lowering tariffs, hindi ang garantiya na maibababa niya ng presyo ng bigas, kagaya nga sa report na pinakita. At ang aking prediction dyan is dahil nga magkakaroon pa rin ng tightening sa global agricultural markets, particularly sa rice, magkakaroon ng pagtaas pa rin yan ng presyo sa mga darating na buwan. So even binaba nila yung taripa, that will do little in terms of actually lowering prices kasi nga we are at the mercy of the global market na . And by removing the protection sa ating mga taripa, we're actually stripping our farmers of competitiveness, Admar. And that is exactly the opposite of what you just read that came from the Philippine Development Plan. At kung hindi magbabago yung mga polisiya ng kasalukuyang administrasyon, kasi nakaplano ito, yet yung policy parang hindi nag-aakma ba? Oo. So kaya nga, ang nangyayari kasi dito is meron tayong Philippine Development Plan, which is a good thing, kasi parang yan yung blueprint mo . And alam mo, Admar, kasi every administration, yan ang din ang problema sa atin . Every administration, meron tayong ibang mga development plan, dapat magkaroon tayo ng long-term, long-range planning that would span a generation. So a generation, for example, is 25 years, And sa ating sistema ng gobyerno, that would encompass, I think, ilang 6 years meron sa 25, Admar. So 4, that would encompass 4 administrations. And nangyayari sa atin, yung plano natin nagbabago-bago every 6 years. So every 6 years may bagong priority, every 6 years merong bagong programa, every 6 years may mga bagong mga gimmick, kung ano-ano. Kaya ang nangyayari sa atin,
yung ating pag-take off, no, hindi ganun katayog, ano, kumbaga hindi ganun ka-steep yung pag-take off ng ating ekonomiya. Hindi kagaya sa China, Admar. Alam mo sa China, ang kanilang development plan 10 years, ano, meron silang 10-year plan. So, kumbaga, at meron din sila yung talagang pang long-term plan na na-develop pa noong 1960s. So, ibig sabihin, kung meron kang long-term plano, long range yung plano, di ba, ang ganda nun, ano? Kaso sa atin, iba-iba, Admar, iba-ibang administrasyon, nag-iba-iba ng plano. Kaya ang nangyayari sa atin is nagiging mabagal, no, yung ating pag-develop. Ano? Dapat sana ngayon, Admar, kumbaga, kalibel na natin ng Singapore, kalibel na natin ng at least South Korea, no? Kumbaga, in terms of the economy, kung na plano at mayroon tayong maayos na pamamahala sa Admar. Maaari din ba itong maging factor sa pagbibitiw sa pwesto ng kalihim ng DTI? Kasi halimbawa, nababalitaan natin, pumupunta din pala siya doon sa China para maghimok, no? Mag-represent. Sabi nga ni Sasto sa panayam ko sa kanya kahapon. Pero merong isang mga polisiya din na dapat mag-match dito sa trabaho ng DTI, itong sa trabaho natin sa foreign relations. Kasi kahit anong gawin niya na paghihimok, maraming maganyan inilatag, susuyuin mo yung bawat mga negosyante na mamumuhunan dito, maraming mga ipinatupad kung ano pang polisiya. Pero may isang polisiya na medyo hindi mag-aakma, hindi tutugon na doon, like sa ating foreign policy, magiging walang silbi yung kanyang pagsusumikap. Alam mo kasi yung role, Admar, ng DTI Secretary, unique siya in a way na meron siyang both internal at meron siyang external dimension. Ano? Yung internal dimension nito, halimbawa, yung pag-monitor ng mga presyo, yung pag-create ng mga proper conditions, ano, para mahimok yung mga kababayan natin na magsimula ng mga negosyo with the internal domestic economy. Ano? Pero meron din itong outward facing na part, ano, which is yung paghihimok nga ng mga investment galing sa labas, investment generation, investment promotion, at kung ano-ano pa. Ang nakikita ko dito, Admar, I think Secretary Pascual is a casualty, no, ng yung tinatawag ko na incongruent foreign policy. Kasi nga, yung ating foreign policy towards China, hindi siya congruent sa ating economic development policies. Ano? And kahit anong gawin ni Secretary Pascual, no, na maghimok ng mga investments galing sa China, hanggat yung ating foreign policy towards China ay belligerent, no? Ang mangyayari dito is parang baliwala lang yung efforts ni Secretary Pascual. So I think, and again, I could only speculate here, is that probably yung naging reason niya for resignation is, kumbaga, na-frustrate na rin siguro siya. No? And again, I'm speculating here, na-frustrate siya because kahit anong gawin mong effort, no, na pangliligaw sa mga investors sa ibang bansa, particularly sa China, pero kung yung foreign policy hindi naman pala akma towards attracting investments from that country, then what is the use of you to be there, no? What's the use of your plan or your goal to diversify yung ating sources ng investment kung yun naman palang foreign policy natin hindi akma sa gusto mong mangyari, no? So I think, and again, I'm speculating here, I think that may have motivated Secretary Pascual's resignation. And kagaya nitong panukalang budget pa lang ito kasi pwede itong mabawasan lahat ng mga budget pa kasi isasalang pa ito, di ba, sa mga pagdinig. Ganito rin pala ang sitwasyon na ipinangako ng Amerika sa atin. Kumbaga nasa ano pa, di ko lang alam kung umusan na ba ito, nasaan na ba ito kasi sa ano natin, na-introduce lang pero wala pang mga pagdinig ukol doon. Yung sinasabi po natin is yung $500 million na sinasabing, ano ba ito, pautang, ayuda, ibibigay ba sa atin? Doc Michael. Okay, ganito kasi yan, Admar, ano? Yung amount na yan, I believe $500 million. Yan ay grant yan. Baga pag sinabing grant, babayaran mo rin yan. Hindi yan bigay, ano? Ayan kumbaga ang tawag namin diyan sa development economics, ang tawag namin diyan at soft loans yan, ano, with preferential interest rates. Kumbaga, yan utang, ano? Pero ang masaklap dito, Admar, wala pang garantiya na maibibigay ito sa ating bansa. Bakit? Kasi kung hindi ako nagkakamali, naipasa ito sa US Congress nito lang Abril nitong taon na ito. Doon ito naipasa sa House of Representatives.
Kung titingnan natin ang politika sa Estados Unidos, meron dalawang partido po dyan, mga kababayan. So nandiyan yung mga Democrats at nandiyan din yung mga Republicans. Sa ngayon, ang House of Representatives ay controlled ng mga Republicans. Yung Senate, controlled ng mga Democrats, pero maliit lang yung kanilang majority dyan. Ibig sabihin, kung ayaw ng mga Republicans na magpautang sa Pilipinas para sa ganyang purpose, kasi nga ang mga congressman sa US, marami sa kanila yung tinatawag nating MAGA, yung Make America Great Again Republicans. Yung mga MAGA Republicans na yan, ang leader nila yan si Donald Trump. Ang MAGA Republicans, gusto nila America First, Admar. Gusto nila is sila muna bago ang ibang bansa. So ibig sabihin, kung gusto nila sila muna, bakit tayo magpapautang sa Pilipinas? Kinakailangan natin itong pera na ito para sa domestic economy ng Estados Unidos. So ibig sabihin nito, kung titingnan natin yung politics nito sa US, sa ngayon malabo na mangyari na maipasa ito sa US House of Representatives. Kasi nga, kumbaga within the Republican Party, hati pa rin sila eh. Kasi within the Republican Party, Admar, meron din tinatawag na mga establishment Republicans. Yung mga establishment Republicans, yan yung mga Republicans na kung saan globalist sila, gusto nila na tumulong sa Pilipinas halimbawa, pero hindi sila ganun karami. Kasi yung Republican Party is controlled ngayon ng mga MAGA. So, ibig sabihin nito is walang garantiya based sa composition sa dynamics ng politika sa Estados Unidos, malabong mangyari, maipasa itong batas na ito para mapautang ang ating bansa. Ngayon, even assuming, Admar, na maipasa ito, babayaran pa rin natin ito at ang makikinabang pa rin ito ang Estados Unidos. Bakit ko nasabi ng Estados Unidos pa rin ang makikinabang? Kasi po, ang mangyayari mga kababayan, sa Estados Unidos rin po tayo bibili ng mga kagamitan, ng mga armas. Sila nagpautang sa atin, and then yung pera na yan, gagamitin natin pambili ng mga kagamitan at armas mula sa kanila, Admar, para tayong ginikisa sa sarili nating mantika, dyan sa policy na yan. Kaya nga, yan yung sinasabi ko mga kababayan, na yung ating foreign policy, hindi akma sa development policy. Yung amount na $500 million mga kababayan, kung sana, imbis na bayaran niya ng ating gobyerno, ibabayad dyan, inilaan na lang nila sa irrigation, inilaan na lang nila sa pag-iimbest sa sektor ng agrikultura. Sana ngayon po mga kababayan, nabawasan na yung dami ng Pilipinong nagugutom. Nabawasan na po sana yung dami ng Pilipinong nahihirapan sa buhay, mga kababayan. Kaya nga, let's talk about priorities, President Marcos Jr. We need to set our priorities straight. Our priority right now is to develop the Philippine economy. And of course, we need other countries as partners. But we also need countries like China, like the United States, as partners in terms of developing our country. Dapat talaga yung ating foreign policy, Admar, I've been stressing this for the longest time, yung ating foreign policy, it has to be harmonized and it has to be congruent with our economic development policy. So, and by what's going on right now, it's not the case, Admar. So kumbaga, itong nasa Philippine Development Plan nila na produce competitive products, ano pala to? Imported na mga produkto kagaya sa Amerika. Yun pala yung ipoproduce natin. No, actually, Admar, yung mga sumulat ng Philippine Development Plan, yan yung mga economists natin. Yan yung mga economists sa NEDA at sa mga iba't ibang mga ahensya. And I believe naman, Admar, in the sincerity ng ating mga kawani ng gobyerno, ng mga sumulat yan. Kasi kagaya ko, mga ekonomista din po yan sila at nag-aral yan sila kung ano yung dapat na gawin. Ang issue dito, Admar, is like, okay, meron na pala tayong blueprint. We have a plan for development. Pero ang issue dito is the implementation and how you are going to make into reality yung mga nakasulat dyan sa Philippine Development Plan. And by all things na nakikita natin sa ngayon, Admar, is malabong mangyari because as I've said moments ago, earlier, they're doing the exact opposite kung ano yung nakasulat sa plan na yan, which is really unfortunate. And not to mention, on top of all of this, is that yung ating foreign policy, hindi tugma dyan sa Philippine Development Plan na yan. Kaya nga, kung nakikinig nga sa atin si Secretary Balisacan, ang challenge ko sa iyo, Secretary, is identify kung alin dyan sa Philippine Development Plan na yan ang tumutugma sa ating foreign policy, which I'm telling you right now, wala. So kumbaga, yung grant na yon,
wala tayong kalayaan na pumili kung ano yung bibilhin natin at kung saang bansa. Kumbaga sila pa rin ang magde-decide and parang sa EDCA lang din ata lalanding ito. Oo, totoo yan, Admar. Ano? We have no choice really because we have to purchase weapons and armaments kung ano yung binigay sa ating listahan, no, ng US Defense Department. Ano? So ganun yung mangyayari niya. Wala tayong, ano pa rin tayo, Admar, kolonya pa rin tayo kung ganyan. Ano? Kasi bukod sa tayo na yung pinautang, babayaran pa natin, di ba? Walang pinagkaiba, Admar, sa sugar quota. Di ba? Tayo mismo may pangangailangan tayo ng asukal. But nag-export tayo ng asukal sa Estados Unidos. Di ba? Anong ginagawa ng Estados Unidos sa atin? Pauutangin tayo ng pera, babayaran natin, pero sa kanila tayo bibili ng armas. Ano? The problem with partnering with the United States is very onerous, mga kababayan. Ibig sabihin ng onerous, puro kanila, ganid na bansa yung Estados Unidos sa totoo lang. As much as I like the US, I like American people because I almost every week, Admar, tumatawid ako ng US border, nagpapakasyon ako dyan. Pero I like the American people, pero yung kanilang policy toward the Philippines, mga kababayan, it's really, really terrible. No? So, yan yung nakikita ko. No? Ito pa pala, Admar, speaking of EDCA, isa sa mga kumbaga selling points ng EDCA noong mga panahon na binebenta sa atin yung EDCA is that makakatulong daw ito sa climate change, makakatulong ito sa mga natural disaster kapag nagkaroon ng problema. Nung Karina, wala man lang tayong nakita na may isang rubber boat, no, na may mga Amerikano. Wala. Have we been helped by the United States Armed Forces, no, na mga nandiyo sa mga EDCA sites nung kasagsagan ng baha sa NCR at sa mga iba't ibang rehiyon? I have yet to see video footages of Americans actually helping us. In contrast, Admar, kung makikita mo, yung China nagpadala na kagad ng mga tulong sa ating mga kababayan. Pero itong Estados Unidos, they're nowhere to be found. And one of the selling points to the Filipino people dyan sa mga EDCA sites na yan was the fact that the Americans will be there to help us in times of need. Lalong-lalo na sa mga natural disasters, and wala tayong nakitang Amerikano, Admar. Pero alam mo ba, Admar, meron ako nakitang Amerikano na footage. Alam mo kung saan, Admar? Sa Davao. Merong isang Amerikano na nakasombrero, na nakasulat NBI. I wonder kung sino yung Amerikano na yun and what that person is doing there sa Davao, Admar. Lumalabas na balita, di daw yun Amerikano na daw, parang Lebanese daw yun. Pero Amerikanong hilaw? kahit pero bakit mayroong banyaga na nakasuot ng uniforme ng mismong NBI? Isa din yun sa tanong. Pero balikan ko lang itong sa issue na ito ng 2+2 kung saan bakit sa tingin mo hindi nila ipinaliwanag ng husto at wala na ring nag-fact check kung nasaan ito? Kasi ang bilis ang bilis kumalat na meron agad na $500 million. Yun pa pala, hindi pa nga ito na pag-uusapan Parang na-introduce lang. Wala pang mga pagdinig, wala pang hearing. Last April pa ito, November ang halalan dyan sa Estados Unidos. Di natin alam kung anong magiging kalagayan niyan. Kung magiging priority din ba yan ng Kongreso ngayon sa Amerika. Which brings me to Senator Amy Marcos at Admar. Because Senator Amy Marcos is the one that is leading siya yung chair ng Senate Foreign Affairs Committee. At nasa realm niya ito So yung agreement, itong 2+2 agreement na to, itong $500 million na tulong di umano sa ating bansa na babayaran din natin, yung kawalan ng presensya ng mga Amerikano lalong-lalo na nung panahon ng Karina. I think dapat ito pagtuunan ng atensyon ni Senator Amy Marcos in terms of mag-conduct siya ng hearing to ask where were the Americans? We were actually promised, we were sold, to the point na sasabi din yung araw na tutulungan tayo ng mga Amerikano. By the way, Admar, to their credit naman din Americans, kung maaalala mo nung nagkaroon ng Yolanda, tumulong din naman ng Estados Unidos doon. Their presence was felt. Pero nga itong Karina, na considering na mas marami tayong EDCA sites ngayon kaysa nung mga panahon ng Yolanda, bakit ngayon wala yung presensya nila considering widespread yung naging epekto nito lalo na sa NCR. So that's number one na dapat tingnan din ng ating good Senator Amy Marcos. Ikalawa, itong agreement na ito, itong 2+2 na may $500 million. So I think I would suggest, I would implore
our good Senator, Senator Amy Marcos, Madam, please mag-conduct po kayo ng hearing para makita natin yung katotohanan dito sa mga issue na ito na napapanahon related to our foreign policy po, ma'am.